Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos natin ipagdiwang kahapon ang kapanganakan ni Jesus, kamatayan naman ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Kamatayan ng ating unang martir na si San Esteban. Narinig natin ang kwento ni San Esteban sa unang pagbasa at kung paano siya pinatay. Dahil puspos ng Espiritu Santo si Esteban, marami siyang nagagawang kababalaghan at himala sa harapan ng mga tao. Kahit ang mga kasapi ng sinagoga ay hindi mapantayan ang karunungan ni Esteban. Ganyan kapag puspos tayo ng Espiritu Santo, yung walang nakakapigil sa'yo. Yung lahat kaya mong gawin. Kahit mahirap, nagagawa mo. Kahit parang hindi mo kaya, nairaraos mo. Ganyan, kumilos ang Espiritu Santo. Nagalit kay Esteban ang mga tao, ngunit hindi siya nagpaawat. Sa halip, lalo pa siyang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Inilarawan ni San Esteban kung paano niya nakita na bukas ang langit at si Jesus ay nasa kanan ng Diyos. Pero dahil dito, hindi napigilan ng mga tao na siya'y patayin sa pamamagitan ng pagbabato. Noon kasi, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Walang naniniwala kay Jesus. Kaya ang mga nangangaral tungkol kay Jesus, pinapatay, pinapatahimik. Pero dahil puspos ng Espiritu Santo, itong si San Esteban, hindi siya nagpaawat at hindi siya nagpapigil. Kahit siya'y nahihirapan, mas lalo pang pumanatag ang kanyang kalooban. At ang kanyang tanging nasabi, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Ganito nga siguro kapag panatag ang loob ng isang tao. Kahit mahirap, nakakaya. Kahit masakit, natitiis. Kahit nasasaktan, nakakayang lumaban. Lahat imposible kasi merong pinag-aalayan.
Di ba? Ganon. Kapag yung ginagawa mo, inaalay mo, meron kang pinaglalaanan, meron kang pinag-aalayan, anumang hirap, iyong nakakayanan. Hindi ito malayo sa mga karanasan natin ng hirap. No? Yung isang hirap ng magulang. Naku, alam nyo, pag nakakakita ako ng magulang, alam ko, nararamdaman ko yung hirap nilang magtaguyod ng pamilya. No? Hindi lang yung kumayod. Madali yung magtrabaho eh. Kasi kahit wala kang pamilya, magtatrabaho ka. Pero yung tuturuan mo, pangangaralan mo, gagabayan mo, ang hirap nun. Pero yung isang magulang, nakakaya ang hirap kasi ginagawa para sa pamilya. Yung isang OFW, kayang mangulila, nalalampasan. Bakit? Dahil panatag ang loob na may kapupuntahan ang tinitiis. Ang isang estudyante, kahit mahirap mag-aral, kahit maganda puyat-puyat, nakakaya dahil ginagawa para sa kinabukasan. Kaya naman si San Esteban, kinaya ang pagpapahirap sapagkat malinaw sa kanya ang ginagawa niya ay para sa Diyos. Ito yung hamon sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa, balikan, kanino natin ito inaalay. Mga kapatid, kung lahat ng ating ginagawa ay may pinaglalaanan o pinag-aalayan, hindi imposibleng anumang hirap, kayang malampasan. Anumang sakit, kayang magpakasakit. At anumang pagdurusa, kayang magpakamartir. Amen.